Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po kay Vina na katuwang po natin ngayong umaga dito sa ating daily devotion. And hello po kay Pai and Gwen, Cara, Deo, Kim, AJ at salamat sa time together. Na-bless po ako sa inyo. So ngayon po tuloy po natin yung ating yung devotion natin about God's perfect time. Yung Diyos po hindi siya masyadong maaga, hindi rin siya masyadong huli. God's timing is always perfect. He's always on time. So, yung devotion po natin ay matatagpuan po sa Romans chapter 8 verse 18. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mga mananampalataya sa Roma. So, sabi dito, "For I consider that the present sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." Sa Tagalog po, ito ay sapagkat itinuturing ko na mga paghihirap sa kasulukuyan ay hindi karapat-dapat ihalintulad sa kaluwalhatiang ipapahayag na sa atin. So, yung unang teaching po natin ngayong umaga, God's ultimate solution to the greatest problem of humanity is the resurrection of Jesus. Ito po mga talata na ito, I believe it has something to do with the resurrection. Kasi binabanggit dito yung redemption of our bodies. Yung pagtutubos sa ating katawan. So, dito po sa mga talatang ito, sinasabi ni Apostol Pablo, yung lahat ng ating pagdurusa rito sa lupa, dito sa present time, dito sa buhay nating ito, hindi mo ito maihahalin tulad o kahit man lang, wag mo nang tangkaing ihambing sa buhay na walang hanggan when we resurrected from the dead at the second coming, at the final coming of the Lord Jesus Christ here on earth. Now, bakit ko sinasabi rito? Bakit ko nilagay dito na yung puntos natin rito? No? God's ultimate solution to the greatest problem with humanity is the resurrection of Jesus. Bakit resurrection ang solusyon ng Diyos sa pinakamatinding problema ng sangkatauhan? Now, lahat po tayo may iba't ibang mga problema. No? Yung iba sa atin may problema sa finances. Yung iba sa atin may problema sa health. Yung iba may problema sa relationships. Now, ang solusyon sa lahat ng ito, si Jesus. Yung resurrection ni Jesus Christ. Teka. Anong kinalaman ng resurrection ni Jesus sa problema ko sa kakulangan ng pera? Or sa problema ko sa relationship, sa asawa ko, sa anak ko, sa mga kapatid ko, magulang ko? Anong kinalaman ng resurrection ni Jesus Christ sa pinagdadaanan ko ngayon sa buhay? No? Kung meron akong cancer, no? Kung meron akong malubhang karamdaman, anong kinalaman ng resurrection ni Jesus? Now, when Jesus resurrected from the dead 2,000 years ago, that gives us hope that what happened to Jesus Christ will also happen to us. Kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay, namatay at muling nabuhay, nagkaroon ng resurrected body, ganun din po sa atin. Jesus is our pattern. Anyone who puts his hope in Jesus Christ will also resurrect from the dead. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon tayo ng katawan na katulad ng ating sa Panginoong Jesucristo. Now, pag tinignan nyo po rito sa Romans chapter 8. Now, bago po itong Romans chapter 8 verse 18, yung 16 and 17 muna. Sinasabi ni Apostol Pablo rito na ang banal na espiritu, siya yung nagsasabi na tayo yung mga anak ng Diyos. At kung tayo yung mga anak ng Diyos, tayo ay kapwa tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. Co-heirs with Christ. Naunawaan po ba natin yon? Conjugal property. Sun kleronomoi, yung ginamit na term po rito. Ibig sabihin, kapwa tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. And since Jesus Christ owns all of creation, tayo rin po nagmamay-ari sa lahat ng creation na ito. Kaya kung salat ka sa pera, pulubing-pulubi ka dito sa lupa, kapatid, in Jesus Christ, you own everything. You own all things. You own everything. Kahit mga galaxies, pagmamay-ari yan ng Panginoong Jesucristo. At tayo ay kapwa tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. We are joint heirs, or meron tayong conjugal property, no? Lahat ito conjugal property na together with the Lord Jesus Christ. So, because we will resurrect from the dead, mayroon tayong buhay na walang hanggan,
may enjoy natin lahat. Lahat to pagmamayari natin. Kaya God's ultimate solution to the greatest problem of humanity is the resurrection of Jesus. Din lang in terms of pagmamayari, property. Pangalawa, katawan. Kung meron kang sakit, kung ikaw ay malubhang karamdaman, you will resurrect from the dead. Magkakaroon ka ng bagong katawan, perfect body like that of the Lord Jesus Christ. Kaya po, yung resurrection ni Jesus Christ, it is the solution to the greatest problem of humanity. Kahit po yung mga broken relationships at the resurrection, ayos lahat yon. Now, pwedeng ayusin ng Diyos yung health mo right now. Pwede kang i-bless ng Panginoon financially right now. Pero, paano kung hindi? Hindi ngayon. Tandaan po natin, sinold na ng Panginoong Diyos yun. At when Jesus resurrected from the dead, yung solution ng Diyos sa problema natin, silyado na. Kahit mamatay ka, muli kang mabubuhay. Now, kapag nananalangin tayo, Lord, pagalingin niyo po ako sa cancer, hindi ka pinagaling ng Panginoon right now. Don't ever think na yung Diyos natin, hindi ka sinagot sa iyong panalangin. Sapagkat sinagot ka na ng Diyos sa iyong panalangin when Jesus resurrected from the dead, that means you will also resurrect in the future when Jesus Christ comes. Ibig sabihin, humingi ka ng kagalingan sa Panginoon, minsan gusto natin gumaling ngayon mismo or bukas mismo. Ang sagot ng Diyos, pagagalingin kita ng pangwalang hanggan. Okay? The resurrection of the Lord Jesus Christ is our pattern. That is God's answer, ultimate answer to our greatest problem. Ano po yung greatest problem natin? Sin, kasalanan, kamatayan, kaguluhan, lahat ng problema, binigyan na yung solusyon ng Diyos sa pamamagitan ng resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Now, pangalawa po, our present suffering, kahit anong suffering yan, kahit suffering yan financially, sobrang hirap mo sa buhay, di ka makaahon, baon ka sa hutang, suffering sa health mo, matanda ka na, ang dami mong iniinda, rayuma, diabetes, at kung ano-ano pa. Or pwedeng suffering ito sa paglilingkod mo sa Panginoon. No? You have to give up a lot of things for your service to King Jesus. Or you're being persecuted right now. Or tinatwa ka ng mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay kasi naglingkod ka sa Panginoong Jesucristo, hindi nila magets bakit mo ginagawa yon. Whatever sufferings we have right now, sabi ni Apostol Pablo, this is not worth comparing to our future glory. Hindi mo man lang maihambing ito dun sa future glory natin when we are fully redeemed, 100% redeemed. Kaya ang ganda nito mga talata na ito, no? Someday kasi the creation itself will be liberated from its bondage to decay. Yung pagkabulok ng mundong ito, papalayain ng Diyos. Kaya napakaganda ng Biblia, no? Very positive, very optimistic. Hindi tuluyang mabubulok at gugunawin Papalayain, sabi rito, the creation itself will be liberated from its bondage to decay. Tapos pagdating dito sa verse 23, as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. So our present suffering is not worth comparing to our future glory. Now, ano po ang application natin sa mga talatang ito? Number 1 po, let's endure suffering for the glory of God. Let's endure suffering. Ikaw ba'y nagdurusa ngayon? Meron kang health problems ngayon na pinagpe-pray mo, Lord, pagalingin niyo po ako. Lord, pagalingin niyo po yung mga mahal ko sa buhay. Ngayon, kung hindi pinapagaling ng Diyos, huwag mong isipin hindi ka sinagot ng Diyos sa iyong panalangin. Sapagkat sinagot ka na ng Diyos sa pamamagitan ng resurrection ni Jesus. Bakit? Kasi someday pagagalingin ka rin naman niya Hindi lang sa timeline mo, kundi sa timeline ng Diyos. Sa perfect time ng Diyos when Jesus Christ comes again and give us a new body. He will give us a new body. So let's endure suffering for the glory of God. Tingnan nyo nga po itong tao na to, si Nick Vujicic. Wala po siyang kamay, walang paa. Siguro nung bata siya, pinagpipray niya na sana tumubo yung kamay niya, tumubo yung paa niya. Wala namang imposible sa Lord, pero hindi naman siya sinagot ng Panginoon.
Ano nangyari? He endured suffering. Ginamit niya yung kanyang pagdurusa, yung kawalan, yung disadvantage. Yung disadvantage naging advantage para sa kanya. Ginamit niya yung sitwasyon niya to bring glory to God. Alam niyo po, sa ating kahinaan, anong nangyayari? Na itatanyag yung kalakasan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? Nung pinagpipray ni Apostol Pablo na pagalingin siya ng Diyos, hindi siya pinagaling ng Diyos, at ang sagot ng Diyos sa kanya, "My grace is sufficient for you, and my power is made perfect in weaknesses." Ang kapangyarihan ng Diyos ay perfect sa ating mga kahinaan. No? Kung mahina ka, ang sagot yan, perfect. Kasi yung power of God is perfect in our weaknesses. Magagamit talaga natin kahit na yung mga disadvantages natin. Kaya sa akin, talagang mind-blowing yung natutunan ko kay Pastor John Piper na sinabi niya, don't waste your cancer. May cancer ka, huwag mong sayangin. Gamitin mo yan sa kapurihan ng Diyos. God's power is made perfect in weaknesses. Pinanalangin mo na na gumaling yung cancer mo, hindi ka gumaling, use it for the glory of God. Endure suffering for the glory of God. Number 2 po, do not resent God for unanswered prayers. May mga panalangin ka na hindi sinagot ng Diyos, do not resent Him. Ano ba yung resent? Huwag kang magtampo sa Diyos. Pinanalangin mo na gumaling yung anak mo, hindi gumaling. Gumaling yung nanay mo, hindi gumaling, namatay pa. Pinanalangin mo yung tatay mo, gumaling, hindi gumaling, namatay rin. Do not resent God. Huwag kang magtampo sa Diyos. Huwag kang magalit sa Diyos sa mga panalangin nating hindi niya sinagot. Because God answers our prayers hindi lang sa time natin, kundi sa time niya. Minsan kasi nilalagay natin yung Diyos sa timeline natin. Lord, pagalingin niyo to this year or tomorrow or right now. Pero ang timeline ng Diyos, pagagalingin ko yan at the resurrection. Remember, God's ultimate solution to the greatest problem of humanity is the resurrection of Jesus. Anyone who believes in Him will also resurrect in the future at the second coming of Jesus Christ. So, pangatlo po, do not put our hope in this present life only. Yung pag-asa po natin, hindi natin nilalagay dito lang sa buhay na to. Of course, kaya ang pagalingin ng Diyos. Of course, kaya ang i-bless ng Diyos materially dito sa mundong ito. Pero yung pag-asa natin, hindi lang dito sa lupa. Ang pag-asa natin nasa pangwalang hanggan. Kaya do not put our hope in this present life only. And number 4 po, trust God's wisdom and timing. Pagtiwalaan natin yung wisdom ng Diyos, yung katalinuhan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga ginagawa at mga desisyon na ginagawa niya sa buhay natin. Let's trust God's wisdom and timing. Pag ang Diyos sumagot sa atin, hindi late, hindi maaga, it's always on time. His time is always perfect. Panglima po, let's trust God's eternal plan. Again, yung Diyos natin, He plans from eternity to eternity. Ang isipan ng Diyos, pangwalang hanggan. Ang plano niya, pangwalang hanggan. Pag may ginagawa siya sa buhay mo, pangwalang hanggan. Tayo, ang iniisip lang natin, ngayong oras lang na to Ang iniisip natin, paano kumain makakain lang 3 beses ang araw. Minsan ang iniisip natin, ngayong taon lang. Magaling ng planner yun, ngayong taon. Pag talagang mapag-isip ka talaga sa buhay, pinaplan mo from 2 years, 5 years, 10 years. Pero yung plano ng Diyos, iba pang matagalan, pang malayuan, pang malawakan, pang walang hanggan. When God created you in your mother's womb, iniisip ng Diyos yung anak mo. God was thinking of your children and your children's children and the next generation. He was thinking of your descendants. Paano mo sila maiimpluwensyahan? God's plan is from eternity to eternity. Kaya tayo po, wag nating ilagay yung Diyos, yung timeline ng Diyos sa atin. Wag nating sabihin na, Lord, gawin mo to within this timeline. Gawin mo to within this year. Hindi ganun Ang sagot ng Diyos minsan sa atin, pang malawakan, pang matagalan. Kaya nga yung resurrection natin, someday pa when Jesus Christ comes back. No? Kaya yung sagot ng Diyos sa ating mga panalangin, wag nating isipin ngayon yan or within our lifetime. It could be in the next life. It could be at the resurrection.
So let's trust God's eternal plan. Para po sa ating discussion, why should we put our hope ultimately in God's eternal plan? Why should we put our hope ultimately in God's eternal plan? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion group at para po sa ating panalangin. Father, thank you because I have nothing to fear or worry about. Your ultimate solution to my greatest problem is the resurrection of Jesus. Because He lives forever, I shall also live forever. Now please help me to trust your wisdom, your timing, and eternal plan. In Jesus' name. Kung may natutunan po kayo sa devotion natin, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. Pagpalain ka ng Panginoon. See you again tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.